ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Si Tuto Gatulo ang Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, Iloilo Morning Program na. Sa buong adlaw sa Biyernes, July 4, sa imo 2025. Tughan ko sa imo nalipid. Medyo magalumon ang kalangitan sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Iloilo. Na-experience siya ng pagtupa sang ulan kag pagpanalithi. Yan sa aton mga kauturan magdala sang payong proteksyon sa ikayong lawas. Sa imo ka Yan yung siniya mga kaladtuan. ang imo naso. Tulong diri sa may bayan sa syudad sang Iloilo. Tughan ko Sa aton sinitalalupang doon nga mga balita hugot nato nga gina-monitor sa gyapon ining mga kaso sa pagkahaklo sang unidentified chemical pa dito sa may area sang Antique. Daw maayo nga balita bangod nga damo sa mga pasyente na ang medyo makabig nga stable na ang kondisyon. Tapos ang pagkinaran-karan nga sundanay gid sang duha ka adlaw ni Miyerkules hasta sa Huwebes. Pati ang mga neighboring LGUs provinces nagpadala sang augmentation dito sa area sang Antique. Pero ka nami ilang pamatian lang stable ng aton ng mga pila ka pasyente. Madamo sa mga adjustment, madamo sa mga learnings man nga ginabilin ang iniiyang insidente nga nagluntad dira sa may banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique. kay gali na gumpa. Yeah. Inday, bisan luspot lang ng balay. Basta wala lang sang away. Pangabuhita matawhay. Mga kuha man kita karon sang balita from Capitol. Tugan ko gapanan. Partnership sa British Embassy. Amo sa akon nga tunay. Ako sa imo nalipay. Sang provincial government nato nasang provincial capital. Ay, sa imo panglakat matakugang mo. Kaupod kay Hope Torreciente sa hindi gid lamang madugay. Ang imo naso. Sa piyak nga bahin sa aton siniya nga update sa Iloilo City Hall, may ginpapanaog ng executive order si Mayor Raisa Treñas II sa basihan kung ano nga mga opisina ang pwede nga maka-occupy sa bag-o nga legislative building naton diri sa may atubang sang City Hall. Ito sa nagdiga daw damo na confused, especially ang mga empleyado sang Office of the Vice Mayor, City Agriculture's Office kag mga task forces na plastaranay sa isa dira ka floor, particular sa third floor sang legislative building. May guidelines na ginpapanaog ang aton sining alkalde para nga lain kinaya kung may ginauyatan lang ang dokumento
hindi nga inagaway da karon sang masigtong tunganay lamisa. Imong nalipay. Wala na nga tanan excited man nga mag-transfer sa bago nga building. Pero importante gid nga mayara simbasihan ang aton siniya nga mga empleyado Sa imo pa. sa kon diin sila pagasaylohon. Kaya ang bilog na 6th floor sang legislative building igatugyan na inatanan sa office of the Vice Mayor ni Vice Mayor Labla Barunda kag sang iya mga staff. Sa nagdigad may ano pa na sila, may neighbor pa na sila nga opisina, ang sangguniang panlungsod secretariat. Naga mga supplies dira di subong ang i-occupy gid na sa aton siniya nga Vice Mayor. Sa piyak na bahin ang 3rd floor nga request ang aton Vice Mayor kung pwede dito bakantihan, tida wala ini mag-grant santo sa ginpapanaog nga Memorandum Order number 11 ni Mayor Raisa Treñas Chu. Antayan naton karon ang mga update no, may kang tanan sa siniya nga mga adjustment first week sang July ha. Kaya mo gina kay ti pag-assume sa aton nga mga officials medyo may mga adjustment gamay especially sa pagbukas sa mga bago nga opisina sa bago nga building dira sa Iloilo City Hall. This time ko ang report from Hope Torrechante. Ano bala ining partnership sang aton sini nga British Embassy kag sang Iloilo Provincial Capital. Tunay. Dughan ko. Sa detalye sang balita ni Hope Torrechante. Hope, good morning. Good morning, Jen. You heard that right, no? May ara sang partnership ining British Embassy Manila kag Iloilo Provincial Capital. So, formal na nga ginpirmahan sang provincial government sang Iloilo ang isa ka Memorandum of Understanding upod no sa Foreign Commonwealth and Development Office sa British Embassy Manila agud nga magsugod sa mga high impact adaptation projects nga may tinutuyo Jen no nga pahagan-haganon ining epekto sang climate change kag mapabakod ang rice sector sang probinsya. So ginpirmahan ini ni Governor Arthur Defensor Jr. sa bahin naman niya no sa British Embassy Manila ang ilang representative amo si Lloyd Cameron ang Economic and Climate Counselor sang British Embassy Manila. Kag ginhiwat ini no sa Governor's Boardroom diri sa Iloilo Provincial Capital sandamlag lang no sininga bulan sang Hulyo. So suno kay Governor Defensor Jen kabahin ang ilang tinutuyo amo ang magpangita sang private investment para matutukan ang mga problema sa agrikultura diri sa probinsya sang Iloilo, partikular no sa humay paagi sa pagpabakod sang sistema sang patubig kag paggamit sang climate resilient nga mga variety sang humay. Kay tibad-an naton ining pagpanghangkat no sang climate change nakaapekto gid sa agricultural sector sang Iloilo province. That's why no kinahanglan may mga climate resilient nga mga variety sang humay diri sa probinsya sang Iloilo. So nagsugod ang ini nga kooperasyon sang March 21, 2025 Jen no sa More Progress Iloilo team nga ginapamunuan ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas kag nagtambong no sa Adaptation Investment Forum nga ginhiwat sa SMX Convention Center sa Taguig nga ginsuportahan sa UK government kag Boston Consulting Group. So ginpili ang Iloilo kag Negros Occidental bilang mga pilot provinces para sa proyekto nga ginatutukan sang UK United Kingdom government nga nagaluyag nga mag-mobilize no Jen sang pondo gikan sa private sector para mas resilient para sa mas resilient no nga sistema sang pagkaon kag tubig. So ang ini nga inisyatibo ang nagasunod man no sandig sa serbisyo. Ano ba lang bot sidingon sang serbisyo no ining system enhancement for rice to boost increase and sustain yield onwards program sang Iloilo Provincial Capital nga may target nga malabot ang 6 metric tons per hectare paagi sa paggamit sa mga high yielding kag climate resilient rice variety. So ginalakipan man ini sa mga pagpahamtang no sa mga small scale reservoir kag rehab or rehabilitasyon sa mga existing nga mga irrigation projects. Jen, gina-highlight diri no yung importansya sang tubig para sa
agrikultura, no? Kung gusto naton nga mapataas ang agriculture sector sa probinsya, kinahanglan man naton i-address no ang irrigation. That's why no nga isa man ini sa ginatutukan sa British government and sa Iloilo provincial government. So ginpasalamatan dyan ni Governor Defensor ang British Embassy Manila kag ang Boston Consulting Group no sa pagpili sa Iloilo bilang isa sa mga partner. And ginpahayag naman ni Mr. Cameron nga excited siya no nga makita ang mga istorya sa or mabatian yung mga istorya sa kadalagan sa mga probinsya sang Iloilo sa pag-atubang sang climate change paagi sa mga adaptation strategies. So upod man sa pirmahanay ang bag-o no nga Vice Gobernador si Christine Lee Andibuque and of course no si Provincial Administrator Dr. Raul Banya. So pagkatapos ng ceremony, ginpatigayon ang networking lunch with the SP Session Hall kaupod no ang pila ka mga private stakeholders kag mga potential investors dyan. So maayo nga balita no para sa probinsya sang Iloilo kung sa diin ginalauman nga magapadayon ang climate and environment team sa British Embassy sa pagbisita naman niya sa mga climate protection initiative sa probinsya sang Iloilo. Kaangay diri dyan, no, yung Katunggan Eco Park sa banwa sang Leganes and also ang seaweed farm sa Concepcion kag ang small water impounding system sa banwa naman niya sang Lambunaw. So ining mga initiatives ngayon ni Jen no mga climate resilient initiatives no for the advancement sang agricultural sector sa probinsya sa Iloilo. So kabay pa magbunga gid ini no, especially ang pag-develop sa mga varieties ang humayng resilient gid sa climate change kay balantas bunga. Bisan mangungumata daw hindi ka predict sang lakat sang panahon, bisan pa nga magsiling kita nga rainy season na pero daw kumpara sa mga nagliligad nga tinuig daw hindi namo nakadamo sang volume of rain nga mabaton may araman nga gulpi lang nagaulan kag kinahanglan gid ang partnership ng mga scientific studies. Kag pasalamat kita sa sining mga mabinungahon nga partnership sang provincial government sa nagkalain-lain nga private sector kag especially no sa mga nagbisita kahapon. Kiti namin gid kun mag-share sila sa mga best practices kag ideas para nga ma-enhance pa gid ang aton nga pagbulig sa aton nga mga mangunguma nga pinaka-priority gid sang administration subong kag sang aton government nga mabak-upan ang tanan nga kinahanglanon sa aton mga farmers. Salamat gid, Ma'am Hope sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torrechante nagikan sa Kapitolyo. Oras sa Iloilo Morning, alas 8:44 sa aga sa pagpangalagad sa aton siniya nga programa. Diri sa Iloilo Morning Program. Sa imo Sa pila pa naton ka mga talalupang doon nga mga balita laway ang aton nga Department of Health magasugod na sa pag-test no sang sining misteryoso nga klasahi sang chemical nga nahaklo sa mga estudyante kay daw hasta subong daw hindi gid basta-basta ini nga mabalaan kung ano nga sahi sang chemical ang nahaklo sang aton siniya nga mga estudyante no. gamudlat sa imo ka Susuno sa aton siniya nga Department of Health, sobra kasi isa kasi mana kag mahibaluan kung ano nga sahi isang chemical kati may investigasyon na das palibot ano may gin-spray das palibot sa eskwelahan o kung may mga factory dira kay di daw kung tan-aw naton ining Pisanan National High School dira sa Sibalom daw wala pa man gid sa mga dalagko nga mga siling naton nga mga factories nga posible abi mag-emit sang mga chemicals no kag kun ano pa kay kuan ginadaya makabig na da nga agricultural land manami ang hangin ka lang istar sa balay so ang mga sample subong ginpadala na sa Ateneo de Manila University ang tanan nga mga nakolekta nga mga samples para nga i-test kung ano gid man ang nangin kabangdanan sang sining pagkalalipong, pagsakit sang dughan, malapor sila na ang pagkulap sang aton siniya nga mga estudyante
nga naapektuhan dira sa may barangay Pisanan, Sibalom, Antique. Yeah. Sige sa gyapon ang pag-standby no sa mga medical teams na ginpadala sa nagkalain-lain nga LGUs sa pagpanguna sa aton sini Department of Health dira sa lugar. Nami nga balita kay nakapuli ng iban. Ang iban siguro ti nagapulo pa Hawaii na sa ilang nga puluyan. Pero sa parts ng mga buluthuan, medyo wala anay isang face-to-face classes sa mga buluthuan nga naapektuhan no dira sa may particular sa may Pisanan National High School. Siguro pa hupaon anay ang adlaw. Tiki Biyernes man subong, mga Lunes siguro basi kon mabalik na. Galing ko pa. Whoa. Yeah. Pero ginadayaw ginaton ang pag-alerto sa aton sini nga mga LGUs no, especially sa pagpadala, pag-deploy sang dugang nga augmentation para nga ma-address man dayon ang mga pila ka kakulangan nga ginatubang sang mga hospitals naton dira sa probinsya sang Antique. Kundi daw hindi man kulbaan ang lokal nga pangunuhan sang Antique kay nga may mga LGUs sa neighboring provinces kag cities nga willing gid magpadala sang ilang personnel, magpadala sang dugang nga gamit, Imo yung nga tunay. ambulansya kag iban pa Hindi mapunggan. Hay. para nga maatubang ang ini nga sahi iya sang emerhensya nga ginatubang sang lokal nga pangaluhan sa banwa sang Sibalo. Ang imo nga supat. So, test gid ni siya, no? Especially subong nga bulan nga nagasaulog kita sa National Disaster Resilience Month. Natural made calamities o kung man-made calamities man niya, dapat nga handaan ina daw pakasubong lang sang may dry run o kung simulation nga natabo. Pero part niya sang testing, actual nga testing sang mga insidente nga wala naton ginalauman. Kung sa PNP pa may arasing 5-minute response nga gina-observe ang aton siniya nga PNP tiyan mo man sa kasubong sini nga sitwasyon sa diin nga involved gid ang tanan naton nga mga ahensya. Kag makita naton kung ano ang mga kakulangan, ano ang mga dapat i-improve sa diin nga aspect dapat nga i-enhance ang pag-back up. Ito mo sining gindulot sang nagluntad nga emerhensya dira sa may probinsya sang Antique. Ito ka timing lang transition shift sang mga bagong elect nga mga officials. July, first week of July damo gid man sang mga pag-adjust no. Di makatulog sang dugay. Amo man di sa Iloilo City sa first week sang termino sa aton nga mga opisyal, sa aton sini nga alkalde, sa aton nga vice alkalde, sa mga pagsaylo sa mga opisina, namo gid mga challenges pero party na sang mga gina-patch up Gagayon. para nga mangintayo yon ang masunod naton nga mga inadlaw kag manginhanda na sila sa ila siniyang nga pagpanerbisyo. Kay galing ako pa. Wow. Yeah. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:50 sa aga, sa dugang paginaton ng mga impormasyon kag mga balita. City Legal Officer Edgardo Hill sang Iloilo City Government nagtaliwan sa edad nga 91. Nanay. Masando lang to nga nagpagawa sang executive order si Mayor Raisa Treñas. Sa diin nga si Attorney Edgar Hill kung kita magsala daw gin-designate as legal officer sa gyapon sang bagong administrasyon. Pero ginakasubo naton nga ibalita no. Ang iya siniya nga pagtaliwan ti dugay man nga panerbisyo, 91 years old pero padayon gid ang pagserbisyo ni Attorney Edgar Hill sang nagliligad nga administrasyon ni Mayor Jerry Treñas kag subong kung tani man nga administrasyon ni Mayor Raisa Treñas Basta wala lang isang away. Pero ti masubo ini nga balita no sa pamilya kag bisan pa sa Iloilo City Government nga ginserbisyuhan sang malawig sang aton sini anay legal officer kun dito magsala kaagi man ni City Councilor si Attorney Edgar Hill
sa Iloilo City Government. Sang nagligad nga Kamudlak. pag may programa sa may penthouse, kitaan ko pa ni si Attorney Edgar Hill mo. Lana, ang dugan ko, inda. Hindi na ko magsala kung pag off-taking ni Mayor Raisa kung nara si Attorney Hill o sa mga previous mga activities dira sa penthouse. Kitaan pa ni si Attorney Edgar Hill. Ginakasubo ginato no ang pagtaliwan niya bilang city legal officer sa Iloilo City Government. Yeah. Inday, sa imo pag-iay, si Tutok. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:52 na sa paaton sini nga pagpangalaga diri sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga balita bantayan na gid lamang sa iban pa naton nga pagpangalaga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa aton sini nga Facebook sa Radyo Pilipinas Iloilo Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Ma'am M. Joy Agustin nga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad diri sa programa Iloilo Morning. Wala por sila na. Wala ka tiyempo diri sa aton sini nga programa. Kung naging lamang inyo alagad, Janelle Baclay, Mayong Aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.